Hi guys! Welcome back to my channel. Today, pag-uusapan natin ang frequently asked question para sa mga aspiring virtual assistants. Kung gusto mo talagang maging virtual assistant pero medyo nalilito ka pa rin talaga paano magsimula, this video is for you. Okay, simulan natin sa question na what is a VA or ano nga ba ang isang virtual assistant? So may ginawa na po akong video dyan. Panoorin nyo na lang po sa aking YouTube channel. So para po sa benefit ng lahat na nanonood ngayon, a virtual assistant po is someone na nagbibigay po ng administrative, technical, or creative support sa mga businesses o kaya naman po sa mga entrepreneurs o kaya naman po sa mga professionals. Pero yung trabaho po ginagawa lang online. So basically, tumutulong ka sa mga clients mo, sa mga businesses nila, pero ito ay kahit nasa bahay ka lang o kaya naman kahit nasaan ka, basta meron kang internet or laptop. Okay, so sana po maliwanag po kung ano po ang isang virtual assistant. Pero I suggest na panoorin nyo pa rin po yung YouTube video po natin sa ating channel. So, ang next question po natin, what skills should I learn as a beginner VA or what skills should I learn as an aspiring virtual assistant? Kung aspiring virtual assistant ka po, kailangan po mag-start ka sa basic. So ano po ba yung mga basic? Unang-una po, admin skills. Yung email management, calendar management, file management, and data entry. And then po, dapat yung isang skills nyo po ay communication skills. Kailangan po, meron po kayong professional writing and then client interaction. Kasi po, syempre, foreigner po yung inyong magiging boss. So, kailangan po, medyo marunong po kayong maging makipag-usap or conversational po kayo sa inyong mga magiging kliyente. And then, next naman po is yung tools proficiency. So, dapat may knowledge po kayo sa mga software or mga application. Ano po yung mga sample nun? Google Workspace, Microsoft Office, Zoom, Slack, Trello, and Canva. Para po sa full details po niyan, pwede niyo pong i-check yung video po natin sa ating YouTube channel. Ang title po is Things You Need as an Aspiring Virtual Assistant. So, after po niyong matutunan tong mga skills na to, later pwede naman po kayong mag-specialize sa mga niches po tulad ng social media management, executive assistance, bookkeeping o kaya naman po customer support. Okay, next question po natin. Do I need experience to become a VA? So marami pong nagtatanong sa akin ito, no? To be honest po, kung wala ka pong experience as a VA, okay lang po yon. Hindi naman po talaga kailangan. Pero kung may corporate experience ka, mas maganda po yon. And hindi naman po talaga nag-hire ng yung mga kliyente po, nag-hire ng experience na agad na VA. Nag-hire din po sila ng mga beginner. Pero tandaan po din natin na kailangan po, handa po kayong matuto, marunong ka pong makipag-communicate, at marunong ka po ng mga computer skills. Like nang sinabi ko po yung mga software kanina. Pero syempre, kung may training o practice ka sa mga tools, mas malaki ang chance na makakuha ka po ng client. Kaya nga po, napaka-importante din ng training. Kaya kung gusto mo matuto bilang isang virtual assistant, nagbibigay po ako ng libre na roadmap kung paano po kayo magiging virtual assistant. Para po ma-avail nyo po yon, i-check nyo po yan sa aking description dito po sa YouTube channel po natin. So, eto na po yung susunod na question. How do I find clients? So, ito po talaga, lagi po tong natatanong sa akin. So, discover effective strategies po to connect with your first client as a beginner VA, leveraging your online platform and your network po for opportunities in virtual assistance market. So, madami naman po talaga, no? Pwede po kayo mag-apply sa Upwork, LinkedIn, onlinejobs.ph, Fiverr, or pwede po kayong mag-network sa Facebook, LinkedIn, and then sa mga kakilala nyo po, pwede po kayong i-refer bilang isang virtual assistant. So, ayan po yung mga paraan para po magkaroon kayo ng kliyente. So, eto po.
how much a beginner VA earn. So, ito po yung usual po talaga. Pero hindi ko po alam kung tumaas na siya. Pero sa tingin ko po ngayon, ang basic pa rin po talaga as a beginner is $3 to $6 per hour. With experience naman po ay $7 to $15 per hour or more. Many Filipinos VAs po nag-earn po ng 20 to 80 per month. Depending po yan sa workload and contract po. And yes, six-digit earning is possible po yan. So, kung gusto mo talaga maging VA, kailangan po, simulan nyo po talaga ngayon na. Kasi po, marami pa rin pong nag-hire talaga ng VA po. And ayan po yung mga rates ng beginner po na VA. So, ito po yung question na, do I need to invest money before becoming a VA? Hindi naman po talaga palagi. Not really po. Kailangan mo lang po ng unang-una, syempre, reliable computer and laptop. Okay? So, hindi ka po kasi makakagawa ng mga task kung wala ka pong laptop o kaya naman po desktop. Yung mga nagsasabi po sa inyo na pwede na po yung phone, hindi po totoo yun kasi mahihirapan po kayo as a beginner. Hindi po kayo makakapag-multitask kapag ka wala po kayong laptop o kaya naman po desktop. So, the next one po is kailangan nyo po ng stable internet connection. So, kailangan nyo din po ng mga basic headset o kaya naman po webcam. So, yung training or courses naman po, optional lang naman po ito. Pero, mas makakatulong po ito sa inyo nang mas mabilis kang makapag-upskill o mas ma-improve pa po yung skills ninyo. So, yung training and courses po, hindi siya required, pero para po mas mabilis yung matutunan po talaga, like po yung ginagawa natin ngayon na nagbibigay po tayo ng training and course, para matutunan nyo po talaga ng maigi po ang pagiging VA, mas maganda po siya. Pero again, optional lang po siya. So, eto na po. Ang next question po natin is, what are the common challenges of being a VA? So, ako po, kahit po ako, naranasan ko po ito na sobra po talaga, unang-una po yung time management. Lalong-lalo na po kung marami pong client. So talagang nung umpisa po, dito po talaga yung naging challenge ko, yung time management. Pero natutunan ko po kung paano po iayos ang aking time and hanggang ngayon po kung paano po yung naging practice ko, ginagawa ko pa rin po yun 11 years ago. So, communication barriers po, different time zone and culture. So, ito po, isa po ito sa nagiging common challenges po ng isang aspiring virtual assistant or as a beginner VA po, no? Unstable internet or power outages. So, common po yan dito sa atin sa Pilipinas. So, pwede po ninyong gawin is magkaroon po kayo ng backup plan para po sa mga internet unstable internet and power outages. So ako po, ang ginagawa ko is may malapit po dito na coffee shop, dun po ako nagtatrabaho o kaya naman po yung generator and also po meron po tayong mobile data na pwede pong i-connect sa aking laptop. So ayun po yung mga plan B ko. So isa pa po na challenge ng mga beginner po, no, yung competition po sa freelancing platforms. Pero don't worry po, with consistency and discipline, kaya mo lahat itong malagpasan. Okay, yung next question po natin is freelancing stable? Yes po, pero depende po sa consistency mo yan. Freelancing is a project-based, so kailangan magpatuloy ka sa pag-apply sa jobs, upskills, and mag-build ka po ng relationship sa mga clients. Maraming VAs ang nakakakuha ng long-term contracts once reliable ka. And ako na po yung isa doon sa mga patotoo po na yan na talaga po kapag ka-reliable ka sa client, napakahaba po ng magiging contract mo. Ngayon po, 7 years na po ako dun sa aking kliyente. And dati naman po, naging 3.5 years po ako dun sa una kong kliyente. Tapos, may mga side gig po ako dun. And yung mga side gig ko po or yung mga side hustles ko po, actually po,
lahat po sila hanggang ngayon, kumokontak pa din naman po sa akin. Kasi nga po, naging reliable and consistent po ako sa kanila. Eto, another question po na laging natatanong po talaga sa akin. Can I be a VA part-time while working or studying? Yes naman po. Maraming VAs na nagsisimula po talaga as a part-time para mag-gain po ng experience. Tapos nag-shift na lang po sa full-time kapag confident na at stable na ang income. So, the best story po dyan yung sa akin din po ulit kasi po before 11 years ago po, before po ako talaga na mag-start as a full-time na VA po, kumukuha na po ako ng mga side gig like po yung mga nagpapa-transcribe, tapos nagpapa-transfer po ng Word to PDF. So, yung mga ganong common task po. So, part-time lang po ako noon habang nagtatrabaho po ako. And then, hanggang sa naisipan ko po talaga na maganda po talaga ang benefits ng isang virtual assistant at full-time work from home. So, paano ka po mag-stand out when applying for a VA job? Simple lang po. Write a professional cover letter. Okay? Wag po copy-paste. Wag niyo pong gagawin yan. I-highlight ang skills mo at yung mga achievements. Show niyo po ang confidence and eagerness to learn. And professional communication po is the key. Yan po ang kailangan nyo po talaga para po mag-stand out kayo bilang isang VA applicant. So, ano pong conclusion natin dito? As you begin po sa inyong VA journey, remember po na i-embrace nyo po yung learning and practice every day. Your future success starts with taking action po today. So, thank you so much po and I hope meron po kayong natutunan. Kung ikaw po talaga ay interested maging isang virtual assistant, i-check niyo po ang aking YouTube channel and then dito po sa video na to, meron po akong form na pwede niyo pong fill upan. Nag-offer po ako ng one-on-one tutorial. Ito po ay from start po talaga. Tuturuan ko po kayo ng lahat po ng skills na kailangan ninyo as a virtual assistant hanggang makapag-apply po kayo. At kahit po pag-apply nyo, ay tutulungan ko po kayo kung paano nyo po dapat sagutin yung mga questions sa inyo sa interview. So, I hope po may natutunan kayo dito sa video na to and don't forget po to like, comments, and subscribe po dito sa ating YouTube channel.